Ina, ang bahay ng tagapagtanggol ay mga rebelde ngayon. Nagsulat na ako ng kasulatan ng paghihiwalay. Mangyaring pirmahan ito at hiwalayan ang bahay ng tagapagtanggol. Cutie. Dalawampung taon akong biyuda. Para kayo ay palakihin. Maraming utang na loob sa pamilya ng inyong lolo. Ngunit kayo, bagong nahihirapan ang bahay ng tagapagtanggol. Pinipilit ninyo akong hiwalayan sila. Bilang ina, una mong isipin ang inyong mga anak. Mas mahalaga ba ang pamilya mo kaysa sa aming kinabukasan? Sinagawa mo! Ina. Pirmahan mo na lang. Pinipilit mo akong maging suwel? Bitiwan mo! Mas maraming gulo. Ina, natapos na ang bahay ng tagapagtanggol. Walang sumusuporta sa'yo. Walang karapatan. Bitiwan mo! Rafael Santos! Nakalimutan mo na? Nang pumasok ka sa akademya, nagalit ka sa prinsipe! 60 years old ang lolo mo! Lumuhod sa yelo 3 araw para lang iligtas ka! Ngunit ikaw, kasabwat mong siraan siya. Ikaw! Hanggat hindi siya umalis, kailan ako makakaangat? Palaging sinasabing ipapataas, mas mabilis pa ako mag-aksyon. Okay. Ikaw naman. Paano ka naging general ng Hilaga? Alam mo, di ba? Sa digmaan, sumalo ng 3 pana para ikaw ay maging general. Ngunit ikaw, sinabing traidor siya. Walang konsensya ka. Ikaw ang nagpapatakbo sa akin. Ngayon ay matagumpay na ako. Kahit ang kapangyarihan ng militar ay nakuha ko na. Dapat kang magalak para sa akin. Ina, Masaya? Siyempre, masaya. Ang aking mga anak. Pumatay ng aking ama. May kasalanan ako. Ikaw naman. Anong nagawa ko sa'yo? Kung hindi dahil sa'yo, kasana-sana kami ni Kuya Enrique. Si Kuya Enrique ay nag-iisang anak ng matandang prinsesa. Totoo na Maharlika. Ikaw ang sumira ng buhay ko. Si Enrique ay malandi. Palaging babae. Sa tingin mo, magiging masaya ka sa kanya? Ikaw ang nagpahiwalay sa amin. Kaya, nagkaroon ng sakit si Kuya Enrique. Ikaw ang may kasalanan. Ako si Maricel. Nagplano para sa inyo. Sa huli, ang aking anak ay aking ay pumatay ng aking pamilya. Hanggang sa ganito. Dapat akong mamatay. Dapat! Ama, Ina, Kuya, Maricel, nagpunta na. Patawad sa aking kasalanan. Wala nang makakontrol sa amin. matanda na. Dapat mamatay. Mating mamatay na. Mas mabuti na rin. Wala na ang bahay ng tagapagtanggol. Magiging pasanin lang siya. Ina! Gising na po! Nasa kulungan si Kuya. Hinihintay ka niyang iligtas. Wala ka bang pakialam? Anong nangyayari? Hindi ba ako patay na? Ina, hanggang ngayon tulog ka pa. Hindi mo pa plano iligtas si Kuya? Kung hindi mo siya pinilit sa akademya, hindi sana siya lasing at nagkasala. Hindi ko pa nakita ang isang ina na walang puso. Nabuhay ako muli!
Bakit nakatayo lang? Agad mong iligtas si Rafa. Kung hindi makita si Rafa ngayong gabi, huwag kang magalit kung gamitin ko ang batas ng pamilya. Kailangan nila ako. Pinipilit nila ako. Wala na silang kailangan. Sabi nila, pakialam ko. Mapang-ape. Okay, sa buhay na ito, bibigyan ko kayo ng lubos na kalayaan. Magtiwala kayo. Habang buhay si Lola, hindi ko hahayaan na apihin ng pamilya Reyes ang mga anak ng Santos. Lola ang pinakamabait sa amin. Sa buhay ko dati, sino ang pinakamalaking kasalanan ko? Maliban sa pamilya, si Don Pedro. Buong buhay niya, matuwid. Walang pamilya, dapat siyang iginagalang. Dahil pinakawalan ko si Rafa, nilusob ng mga kaaway. Nag-suicide sa bilangguan. At binagbintangan pagkatapos. Kung para kay Rafael kayo, umalis na lang po kayo. Akong may kasalanan. Pasensya na po. Asahan ninyo. Ipapatupad ko ang batas. Ipagtatanggol ko ang biktima. Kayo, ganyan ba talagang iniisip ninyo? Opo, mapang-api ang anak ko. Dapat siyang maparusahan. Rafael, hindi na kita aalagaan. Masaya ka siguro. Tagapagbantay! Bitbitin si Rafael Santos! Bitawan ako! Walang galang! Ako ang tagapagmana ng bahay Santos! Ang aking ina ay anak ni Don Maria. May lakas ba kayong hampasin ako? Walang makakatakas sa bahay ng tagapagtanggol ng bayan! Walang galang! Ikaw ba ang mapabugbog sa bahay ng tagapagtanggol ng bayan? Ina, bakit ka narito? Alam mo ba kung gaano kahirap sa kulungan? Bakit hindi mo pa ako palabasin? Pinatay mo ang tao labag sa batas. Paano kita palayain? Hindi ka dito para iligtas ako? Dahil ba hindi ako sumunod sa Akademya ng Karunungan? Bakit ka ganyang kasama? Rafael Santos, pinatay mo ang tao at ginawang lumpo ang inosenteng patay sa batas. Hampasin ng 30 palakol. Ako ang anak mo! Titigin ka lang habang ako'y pinapalo! Pinapalo ka ng ina para sa iyong kinabukasan ay maging maayos. Salot! Alam mo ba kung gaano kayang palakol? Tinulungan! Walang pag-asa na mapatawad kita! Hindi ako magpapatawad sa iyo! Ari! Ang aking apo! Nasaan si Maricel? Hindi ba siya pupunta para iligtas si Rafa? Bakit pinapalo ang aking apo? Kuya! Hindi ka man lang niya sinundo? Parang wala siyang utak. Walang utak! Sa likod ganyan mo ba sinisira ng iyong ina? May lakas ka bang suntukin ako? Maricel! Nalunod ka ba sa init? Okay lang na di mo maprotektahan si Rafa. Pero sinaktan mo pa si Miguel? Ganyan ba ang pagiging ina? Sabihin mo, ano ang dapat gawin ng ina? Palaging sumusunod at sinusuyo, pinasasakay at pinapabayaan para magpalaki ng mga walang respeto sa batas at mga anak na walang utang na loob. Ikaw! Nadurog ko lang ang isang alipin. Mahal ang buhay ni Rafael, pero hindi na mahal ang buhay ng iba. May bahay ng tagapagtanggol ka. Di mo naman maprotektahan. Ganyan ba ang pagiging ina? Pinapayagan mo sila na ituring na bala ang buhay. Walang respeto sa batas. Walang galang sa ina. Ganyan ba ang pagiging lola? Ang lahat ng ito ay gawa mo lang. Huwag sisihin ang iba. Ikaw! Hindi mo ko aalagaan na yon. Huwag mong asahan na aalagaan kita pagtanda. Iibigin kita habang buhay. Opo, ina. Humingi na lang po ng tawad kay kuya. Hindi mo naman gustong magalit sa'yo ang mga anak mo, di ba? Hindi ka magsisi! Di na namin kailangan ikaw na ina! Sana kayo ay may dangal. Saan ang sinabi ninyo? Doña Maricel, pagkatapos ninyo magkasakit, parang iba na ang tingin ninyo sa tatlong anak ninyo. Wala na lang akong pakiramdam. Ngayon ko lang naintindi. Na itinuturing na nila akong kaaway. Bakit pa ako magpapakasenti?
Yung pinagawa ko sa iyo kaninang umaga, paano na ang status? Naiutos na po sa mga tagapamahala. Siguro nasa labas na po sila. Titingnan po ba ninyo? Wala huli. Antayin nating sumabog. Buksan ang pinto! Utang ay bayaran! Katwiran lang yan! Bahay Santos, gaya ng mga basura! Pinapaliban ang utang! Kung hindi mababayaran ngayon, dadamputin ko kayo! Nalunod sa utang tong siyang tagapamahala. Ito ang Bahay Santos. Mahalaga sa senyorita ang reputasyon. Ngayon, may naghahabon ng utang. Hindi ba siya napahiya? Oo nga. Hindi pa nila binabayaran ng utang. Bayaran! Bayaran! Buksa! Buksa! Bayaran! Bayaran! Doña Lourdes, gulo na. May dalawang tagapamahala, may dalang na libro. Naghahabon ng utang ng Bahay Santos. Hanapin si Doña Maricel. Nahanap na po namin si Doña. Sabi niya, hindi siya maganda. Wala siya makausap. Ikaw na po ang bahala. Siyang namamahala dito. Paano niya nagawang iwanan? Doña Lourdes, gulo na! Wala nang utak ang mga yan! Kung hindi buksan ang pinto, dadamputin na nila tayo at dadalhin sa korte! Dalhin na sila dito! Hindi ba kayo nahihiya? Walang kwenta si Maricel. Di niya maayos ang bahay. Para saan pa siya? Ang Bahay Santos ay pinamumunuan ng Pamilya Reyes. Hanapin na lang sila. Kung magulo pa kayo dito, huwag kayong magtaka kung maging malupit kami. Doña Lourdes, walang pakialam kami kung sino ang may-ari. Nung buwan, ang Bahay Santos ay may utang sa amin na 5,962 tael. Bayaran na ninyo. Ay naku, bakit ganon si Maricel? Nakalimutan niya magbayad. Umuwi muna kayo. Ipangako ko, ipapapunta ko si Maricel para mag-sorry at magbayad. Doña Lourdes, pareho kayong Bahay Santos. Pareho lang kung ikaw ang magbayad. Isang buwan na ang utang ninyo. Malilit lang ang aming negosyo. Kung walang pera ngayon, mananatili kami dito. Kayo! Ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako! Maricel, anong ginagawa mo? Sino ang nagreklamo? Don Pedro, ako po... Doña Maricel, ano ang dahilan ng pagreklamo? Don Pedro, ito ay gawain ng Bahay Santos. Huwag na kayong abalahin. Maricel, huwag ipahiya ang pamilya. Para lang sa maliit na bagay, nagreklamo ka pa. Hindi ka nahihiya? Mas mabuti na ang kahihiyan kaysa... Salamat po, Don Pedro. Magbilang tayo ng mabuti para maging masaya pa rin ang pamilya. Ikaw, are! Lola! Kumakain at gumagastos pa'y sumisigaw sa akin. Balikan mo lahat, kasamang interes. Ina, ilang tayo lang naman. Kailangan pa ba? Bayaran na lang. Nakita mong lola, walang utang na loob. Sinisigawan mo ang iyong ina. Ikaw ang walang utang na loob. Ina, sinampal mo ako? Deserve mo yan, pubo mong bata ka. Sinampal mo ang aking apo? Salot kang babae, patayin kita. Kung talagang mahal mo ang iyong mga apo, bayaran mo ang utang nila. Huwag magtipid. Marunong lang magsalita, pero walang pambayad, walang kwenta. Don Pedro, malaki ang halaga at may kasangkot na iba. Asahan ninyo ang patas na paglilitis. Maricel, ikaw ang namamahala ng pananalapi ng Bahay Santos. Tama. Ako ang may hawak. Nakalimutan mo na ba? Nung ipinasa mo sa akin ang Bahay Santos, sa opisyal na account, 3 tael lang. Ang natitira, dinawang personal mong ari-arian. Grabe! Ang Bahay Santos ay kinain na ni Doña Lourdes? Sa pagtatanggol niya sa apo, akala mo mahal niya ang mga apo. Di akalain, mabait ang sa salita. Ang gulo mong ginawa. Para lang sa pera, di ba? Para sa reputasyon nila, babayaran ko. Ako na ang matandang ito ang magbabayad. Wala talagang saysay ang pamilya. Hay naku! Kung babayaran ni Lola, hayos na! Pungying by 3 Town, ang pangangailangan ng Bahay Santos galing sa aking dote. Since you paid the outside debts, then return my dote as well.
Palagay ko, ang ginastos ng Bahay Santos ay galing sa dote ng anak. Walang hiya! Hindi ba sinabi, nilamlam ni Donya ang Bahay Santos, pinambayad ng dote ng anak? Ganito pala ang gawin. Maricel, hindi mo na iniisip ang reputasyon ng mga anak mo? Ina, ang iyong dote ay dapat naming mana at gamitin ayon sa karapatan, di ba? Tama! Ikaw ang nag-anak, dapat ka mag-alaga. Bakit ka magbabayad sa amin? Mayroon kaming mapag-ipit na ina. Parang sinumba kami. Ako ang mapag-ipit? Okay, papakita ko sa inyo ang mapag-ipit. Ilabas nyo! Ang libro ng Bahay Santos sa Yesitoon. Malinaw na nakasulat dito sa Yesitoon na ito. Ang pangangailangan ng Bahay Santos ay nagastos ng 280 milyon, 4,763 tael. Bayaran nyo! Bayaran nyo! Huwag kayong mahimatay ngayon. Matandang donya ng Bahay Santos. Natakot sa listahan ng utang? Kung malaman ng lahat, napakahiya. Donyo Maricel, napakagaling mo. Siyempre, ayos lang ako. Ina, dahil ba ayaw ni Kuya Carlos sumunod, kaya tayo pinaparusahan? Kung sumunod si Kuya Carlos sa institusyon, hindi ka na mag-aaway? Kahit mamatay ako ngayon, hindi na ako susunod sa'yo. Kahit magpakamatay ako, gagawin kitang magsisi! Hindi kailangan. Ina, gumulo ka dahil sa pera. Hindi ka ba natatakot mawalan kami? Ang buhay nyo, wala akong pakialam. Pinag-uusapan natin ang utang. Huwag kayong magdrama, walang kwenta ang iyong ginagawa. Lola, hindi mo ba babayaran ang aking dote? Ako ang matandang donya ng Bahay Santos. Paano ko ipagkakaitang kabayaran sa aking manugang? Babayaran ko ang pera. Masaya ka na? Maganda naman. Perfect timing. Sa harap ni Don Pedro, ayusin na para hindi ikaw mapag-usapan na walang hiya at hindi binabayaran ang dote ng manugang. Hay naku, nahihiya na nga ako para sa inyo. Hindi ko naman sinabing hindi babayaran. Malaking halaga yan. Kailangan kong mag-ipon. Bigyan mo ako ng panahon. Huwag po kayong mag-alala. May plano na po ako. Halika! May sira-trug tile sa opisina, ang lupa at tindahan ni Lola, antigo at mga sining, pag pinagsama, ang kabuuan ay 9 ses, batsato sibikad sa drit. Ang natitira, ipagpalit na lang natin sa Bahay Santos. Malayo man sa utang, pero magpamilya tayo. Tanggap ko na. Ikaw! Gusto mong agawin ang Bahay Santos? Ang tawag dito ay kabayaran. Ang perang ginastos ko, sapat na para sa 10 Bahay Santos. Ina! Ang pera ay galing kay Lola. Napunta lang kay Ina. Ang pera ni Ina ay pera natin. Bakit ka nagmamadali? Pwede ring hindi bayaran. Ituturing kong walang nangyari ngayon. Patutuloy ko kayong pakainin. Ngunit... Dahil nagbayad ako, kahit sino sa Bahay Santos, dapat sumunod sa akin. Pinapakain ng ipon ng manugang, napakamaswerte talaga ni Doña Lourdes. Maraming pera ito, biglang ayaw na. Mapagbigay talaga si Doña Maricel. Ang aking Bahay Santos, hindi pa nahihirapang ikaw ang magbayad. Binibigay ko ang lahat ng pera. Ngunit mula ngayon, ikaw ay nasa Bahay Santos. Mag-isa ka na lang. Masaya ako na nagbayad si Lola. Ayon sa talan, ari-arian at titulo ng Bahay Santos ay pag-aari na ni Doña Maricel. Bukod dito, kailangang bayaran na yon ang utang sa mga tagapamahala. Ang kaso ng ipon ni Doña Maricel ay Maricel, mo pera, pero nawala loob. Abangan mo, ang iyong mga anak ay maghihimagsik sa iyo.
Nininis na ang talaan ng Bahay Santos. Ang mga anak ay may sapat na gulang. Ang kanilang mga utang at gastos ay kanilang babayaran. Bahay Santos, walang pananagutan. Ano? Doña Maricel, na-recover ng ipon at nasa iyo ang Bahay Santos. Pwede na po ba kayong magpahinga? Sa mga nakaraang araw, parang may sama ng loob po kayo. Nakuha ko lang ang aking nararapat. Ang mga walang utang na loob ay buhay na buhay pa. Mayos na si Rafael. Inang doktor, 3 linggo ay dagaling na. Huwag kayong mag-alala. Halika. Wala na akong pakialam sa kanya. Tinatawag kita ngayon para sa ibang bagay. Anding, sa 2 taon mong pag-aasawa, nagtiis ka. Halika. Noong nakaraan, nilimot ni Rafael si Andeng. Nalaman ko lang, pagkatapos ng kasal, may kabit na siya. May anak na ang kabit niya. Doña Maricel, ako po, hindi po ako nagtiis. Hindi karapat-dapat si Rafael sa'yo. Tinatawag kita ngayon para tanungin. Gusto mo bang maghiwalay? Doña Maricel, may nagawa po ba ako mali? Pakisabi po, itatama ko po. Hindi na po mauulit. Please, huwag po akong paalisin. Hindi ikaw ang may kasalanan. Ikaw ay mabuting tao. Hindi karapat-dapat si Rafael sa'yo. Nilastay ko ang buhay. Hindi ko gusto ikaw ay tulad ko. Kung gusto mo, tutulungan kitang makalaya sa kasal na ito. Doña Maricel, ako... Halika, hatid kita sa isang lugar. Ang mga bata ay napaka-cute. Ang mga ito po ba ay inyong mga anak? Oo. Ang gaganda nila. Mapalad po kayo. Ina. Siya ba ang kabit ni Rafael? At ang anak sa labas? Okay na. Ina. Na-discover ko lang din ito. Nakita mo na. Si Rafael ay isang walang puso. Hindi siya karapat-dapat. Sa nakaraan, 2 taon lang silang nasa bahay. Namatay si Andeng. Ina. Okay na. Alam ko na walang karanasan ka. Umuwi ka muna at mag-isip. Ano man ang piliin. Anak kita. Kung mag-aasawa ulit, hati tayo sa dote. Kung ayaw, aalagaan kita habang buhay. Ina. Ang kabit ay sakim at makitid ang pananaw. Si Rafael ay mapagmataas at mahilig sa karangalan. Hayaan silang magkasama habang buhay. Nasaan si Andrea? Ganyan ang sakit ko. Hindi niya ako aalagaan. Saan siya tumakbo ngayon? Nang lumabas si Ate Andeng at Lola, hindi na bumalik. Ang hilig ni Andrea lumabas. Mas mabuti na huwag na siyang bumalik. Si Maricel din. Palaging kinokontrol ako. Pero ngayong sugatan ako, hindi niya ako aalagaan. Walang ganyang ina sa mundo. Para ipilit ka sa akademya, nilubayan kami ni Lola, mapahiya. Ilang taon na siya masawa ko. Lahat ng kanyang pag-aari ay dapat sa amin mga anak. Kuya, magkasumuko ka na lang. Sa huli, susuko ka rin kay Lola. Habang buhay, hindi tayo makakatakas sa kontrol niya. Tanggapin na lang natin. Kung mag-aalsa si Kuya, makakatakas na rin ako sa kasal. Walang makokontrol sa akin, sabihin mo sa kanya. Ipasa niya sa akin lahat ng ari-arian.
Kung hindi, simula ngayon, mag-aayuno ako. Kapag nalaman ni Lola na nag-aayuno si Kuya, sigurado mapapatinag siya. Sa pagkakataong ito, hindi ako kakain o iinom. Ipapahiya ako siya. Nasaan si Miguel? Saan siya tumakbo ngayon? Galit din si Kuya Miguel kay Lola. Hindi pinapayagang pumunta sa bahay babae. Para magalit si Lola, pumunta siya doon. Dapat lang, sa Maynila mga kabataan, walang hindi pumunta sa bahay babae, walang hindi nakaranas ng babae. Si Lola lang makulit at pinipigilan kami. Sasabihin ko kay Lola. Sa oras na yon, makipag-usap tayo sa kanya. Hambusin mo ang ala. Miguel, first time mo ba dito? Enjoy mo lang. Narinig ko, strict na strict ang nanay mo. Later, hindi ba habang ginagawa mo, biglang pumasok ang nanay mo? Maliban kung sunduin niya ako at humingi ng tawad sa harap ng lahat at pangako sa akin na hindi na ako babantayan, hindi ako uwi. Ang tapang mo, Ginoong Miguel. Pangalagaan mo ako. Isa, miss na miss kita. Kuya Enrique, miss na miss din kita. Gumawa ako ng paraan habang galit si nanay para makita ka. Ang matandang bruha mong ina, ang daming pakialam. Kapag ikaw ay naging prinsesa, ipapaluhod ko siya sa harap mo at humingi ng tawad. Ina ko pa rin siya. Kuya Enrique, bakit ganyan? Patawad. Isa, patawad. Doña Marisa, may problema. May balita si Rafael ay nag-aayuno. Si Miguel ay nasa bahay ng paraiso. Si Senyorita Isa ay nagkikita sa prinsipe ng Danyang. Ano? Ano? Doña Maricel, dadalhin ko po ang mga tao para hanapin sila. Wait. Wala nang kailangan. Para saan pa? Mas mabuting isipin na lang ang kakainin bukas. Utusan ng bantay na bantayan ng pintuan, walang papasukin ngayon. Pagod na ako. Magpapahinga muna. Donya, hindi po ba tutulungan si Ginoong Rafael at Senyorita Isa? Ginoong Miguel, ang galing mo kagabi. Masaya ako. Wag mo akong hawakan. Hindi talaga ako hinanap ni Ina kagabi. Paano niya ako ipakipagrelasyon sa puta? Anong problema, Ginoong Miguel? Kagabi, sinabi mo na gusto mo ako. Pumunta ka sa bahay ko. Sabihin kay Ina na mahal kita at ipinangako na ikakasal. Totoo? Hindi siya papayag. Gagawa ako ng pekeng, kasulatan ng utang. Sabihin mo, ito ang aking bigay. Bilhin ko ang iyong kontrata. Libre ka pag natapos. Huwag kang mag-alala. Hindi kita bibiguin. Maricel, para sa aking kinabukasan, hindi ako maniniwala na hindi ka susuko. Para sa kapayapaan ng pamilya, ginawa ko ang lahat. Sana kayo? Numatay ba kayo lahat? Nasa nakalmusal? Andrea, palagi kang nasa harap ko. Pero ngayong sugatan ako, wala ka.
Hina! Hina! Huwag ko kayong ganyan. Ngayon, mahal na kami ni Kuya Enrique. Kung paparusahan niyo ako, tingnan niyo kung payag ang palasyo. Malapit na akong ikasal. Imbis na hintayin ako dito, mas mabuting alagaan si Kuya Carlos. Dahil balang araw, siya mag-aalaga sa inyo. Hanggang ngayon, iniisip mo ba na umaasa pa ako sa inyo? Sinampal mo ako? Pinagsampal mo si Kuya Miguel? Ngayon ako? Pinapaluka! Walang galang sa ina! Walang utang na loob! Magkandili sa simbahan! Cynthia, handa na ba ang almusal? Handa na po. Pinapagalitan mo ako? Kahit bigyan mo ako ng almusal, hindi kita mapapatawad. Walang sayo. Magkandili ka na lang. Senyorita, tayo na. Hina. And then, Ina, naisip ko na. Gusto kong hiwalayan si Rafael. Hina. tumayo ka. Hindi ko akalain na mabilis kang nakapagdesisyon. Doña Maricel, Senyorita Andrea, nandito na po ang babae at anak ni Rafael. Timing na timing. Anding, sumunod ka sa akin. Tuturuan kita ng leksyon. Rafa, lumabas ka at tingnan mo ako. Taday! Hindi mo na kami gusto. Oo nga, ang laki na ng bata. Parang 2 taon na siya. Matapos ikasal si Rafael, may babae siya sa labas? Si Rafael ay isang mabuting tao. Paano magkakaroon ng babae sa labas? Ang babaeng to, parang nagpapanggap lang. Oo, parang nagpapanggap lang siya. Tama siya. Galit si Rafael sa kanyang ina. Walang kaibigan. Oras na para makapasok sa bahay Santos. Rafa, hindi kita makita. Parang hindi ko na kayang mabuhay. Sino ang nagkakagulo dito? Lumabas na sila Doña Maricel at Andrea. Lola, narinig ko na maluba ang sugat ni Rafael. Pakyawa po ninyo, hayaan ninyo kaming makita siya. Maliit pa ang mga bata, hindi nila kayang mabuhay ng walang ama. Walang galang! Sino ang nanay mo? Ang anak kong si Rafael ay isang mabuting tao. Paano mo siya babastusin? Ako ang babae ni Rafael. Ang mga bata ay anak niya. Kung hindi kayo naniniwala, pwede nating gawin ang DNA test. Ang reputasyon at dugo ng Bahay Santos ay hindi dapat subukan gamit ang mababang paraan. Sa tingin ko, may nakakaalam na si Rafael ay tatakbo sa politika, kaya pinadala ka para sirain siya. Tagapagbantay. Pigil! Tigil na kayo! Lola, si Tess ang aking babae. Mahal ko siya. Siya ang nagluwal ng aking anak. Ako ipapakilala siya sa lahat bilang aking ikalawang asawa. Rafa. Ay, kalawang asawa? Rafa. Akala mo ay maranggal. May kabit pala siya. Pinakasalan to bilang ikalawang asawa. Bakit hindi siya nagpakita ng may ginagawa? Uy! Walang hiya! Yakap ng yakap sa harap ng lahat. Parang hindi makapaghintay. Uy! Rafa, narinig ko na nasugatan ka. Hindi kita makita. Natataranta na ako. Kaya hindi ko napigilan na puntahan ka. Alam ko ang nararamdaman mo. Rafa! Ginawa mo talaga ang kabastusan na ito! Pinakasalan mo siya. Anong tingin mo sa akin? Anong tingin mo sa pamilya season?
2 taon kang senyorita. Dapat masaya ka na. Walang pangalan si Tess, 2 taon. Ikaw din ay babae. Bakit hindi mo siya maunawaan? Tsaka, may anak na si Tess. Siya ang nagdusa para sa iyo. Magpasalamat sa kanya. Walang hiya ka! Iko, bakit mo sinuntalan yung asawa? Ang ina ay sinampal ang anak. Walang problema, di ba? Donya Maricel, grabe ang sugat ni Rafa. Baka masira mo siya. Hindi ka ba nasasaktan? Kung gusto mong paluin mo na lang ako. Sige, susundin kita. Rafa! Ikaw! Pinakasalan ko si Tess! Bakit siya ikalawang asawa? Rafael Santos, walang hiya ka. Hindi karapat-dapat. Mga kababayan, na yon, patunayan ninyo ako. Gusto kong maghiwalay. Andrea, ginawa kong asawa si Tess. Hindi naman kita ipapalayo. Bakit ka ganyan magasta? Hindi ako nag-aaway. Ang pag-ibig ninyong dalawa, pinapayagan ko lang. Dapat ay masaya ka, di ba? Ako. Si Don Season ay nagretiro, pero may impluensya pa. Malapit na ako magserbisyo. Hindi ko pwedeng mawala ang tulong niya. Walang lalaking walang kabit. Hindi naman kita nilimot. Dapat mong pahalagahan. Ang paghiwalay. Parang hindi ko narinig. Ang talino ng Ginoong Rafael. Palaging siya ang tama. May tagapagmana na ganyan, malapit nang bumagsak. Tama, malapit nang bumagsak. Kinahinisan kita. Ikaw! Huwag na kayong maghiwalay! Sa huli, sa anak pa rin siya. Pinoprotektahan pa rin kami ni Ina. Ang lahat ng dati, para lang yung gamitin para kontrolin kami. Tagapaglingkod! Magdala ng papel at tinta. Ako mismo ang magsusulat ng liham ng hiwalayan para sa aking manugang... Po. Wala ng koneksyon ang pamilya Season sa inyo. Gusto mong kontrolin ako at pigilan akong makamit ang gusto ko. Okay, papayag akong gawing pangalawang asawa si Tess. Masaya ka na? Bakit ka tumatawa? Nakita mong napilitan akong sumuko. Masaya ka, di ba? Rafael, sinabihan na kita, may mawawala kapag may nakukuha. Ngunit sobra kang sakim. Walang katapusan ang kasakiman mo. Hindi karapat-dapat magmana. Nagsumite na ako sa hari na tanggalin ang iyong posisyon. Ano? May mali lang si Kuya. Bakit kailangan ganoon? Kami ang iyong tunay na anak. Mali lang? Okay. Sana sa hinaharap, ang mapangasawa mo ay may mga mali lang katulad nito. Ikaw! Nagsumpa ka sa akin! Umalis na tayo. Maricel! Sino ang may lakas ng loob? Ako ang nagtanggal. Ano ngayon? Ikaw, babaeng salbahe! Dahil sa iyong pagsusuporta, ang iyong apo ay naging ganito. At ngayon ay nasa sitwasyong ito. Walang pagsisisi sa iyong puso. Ikaw! Lola! Tawag ng doktor! Nalula si Lola dahil kay Ina! Lola! Ay, naku. Parang hindi totoo ang galit ni Lola. Agad na nagising. Ikaw! Hay nako, matanda na. Nagpapanggap pa ng nahimatay. Sapat na! Tumulong! Alalayan si Doña Lourdes. Kitang-kita namang nanghihina. Bilisan? Pal? Maricel, walang kaibigan sumuway sa ninuno. Pinahiya ang pamilya Santos. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa iyo.
Bitawan mo ako! Bitawan! Walang hiya! Maricel! Hindi kita titigilan! Maricel! Maricel! Habangan mo! Sigil! Hindi ka na tagapagmana ng Bahay Santos. Umalis kayo at buhayin ang inyong pag-ibig. Isara ang pinto! Buksan ang pinto! Maricel! Bakit mo ako binura? Ako ang panganay ng Bahay Santos! Ang posisyon ng tagapagmana ay ibinigay ng hari sa anak ni Maricel. Panganay ng nalugmok na Bahay Santos. Ano ka ba? Pinagbukod na siya, dala mo na siya at makita araw-araw. Ngunit walang ranggo, walang posisyon, walang ari-arian. Wala namang problema. May tunay na pag-ibig kayo. Mabuhay kayong magkasama. Andrea! Mapagsamantala kang babae! Akala mo ba, walang Maricel, walang pamilya Season, hindi ako makakaraos. Abangan ninyo! Harika, tayo. Salo kang babae! Humalukip-kip! Kung talagang nag-aalala si Lola, pwede siya umalis at makasama si Rafael. Ikaw! Lola! Ina, bakit biglang naging ganito ka? Doña Lourdes, lawang anak. Nandito si Miguel. Sumunod sa anak. Maricel, babae ka. Papagalitan kita ni Miguel. Bilisan, paupuin si Miguel. Hindi bumalik si Miguel. Pinadala niya ang isang babae na gusto niyang pakasalan. Lola! Doña Lourdes! Lola! Lola, ayos na lang? Lola! 喜爱比戏的，不溯源喜啊。 Po... Lola! Doña Lourdes. Magandang araw, Doña Lourdes. Doña Maricel. Ako si Jolina ng Bahay ng Paraiso. Nandito ako para manligaw. Ang Bahay Santos ay hindi basta-basta pwedeng pumasok. Tagapagbantay. Palayasin siya. Kahit pa ako ay hindi mapigilan si Miguel na mahalin ako. Ito, ang utang na pinirmahan ni Miguel. 100,000 tael. Sabi niya, para sa dote. Kailan ibibigay ang pera? Kailan siya uuwi para magpakasal? ₱10,000 tael? Yung mga babae sa Bahay ng Paraiso ipatapon lahat kay Miguel? Hindi naman sila ganyan kamahal? Tagapaglingkod. Hubarin at itapon sa korte ang babaeng ito. Po. Sabi ni Miguel, ang pera hingin kay Doña Maricel. Kung hindi ibigay, mananatili siya sa Bahay ng Paraiso. Anak ng Bahay Santos, ang reputasyon at karera niya. Doña Maricel, hindi mo ba alintana? Noong nakaraan, binigyan ko siya ng 10,000 tael. Si Miguel ang ginamit ito para makipagkalaban at sirain ang bahay ng tagapagtanggol ng bayan. Bubong babae! Bakit ka pa nakaupo? Hanapin mo na si Miguel! Sige, sasama ako kay Jolina. Jolina, tara. Sige, hindi kayang ipagpalit ng inanganak. Ang 10,000 tael ay makukuha ko. Lola, may raw bang itapon din ako ni Ina? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Kayo ni Kuya ay magiging maayos. Habang ako ang lola, si Maricel ay mananatiling alipin.
Sa pagpunta ko sa bahay ng paraiso, naintindihan ko na ang tunay na kasiyahan. Anong buhay ba ang aking ginawa dati? Ang lola ko, araw-araw puro aral lang, puro aral. Masarap! Lola, dumating na ang pera? Lola, bayaran mo lang ang pera. Ako'y nanghako. Papasok pa rin ako sa universidad. Walang mawawala sa aking kinabukasan at reputasyon. Lola, lagtang mo na. Hina, lagda mo na. Sa buhay ko dati, bakit hindi ko nakita na akala ko maituturo ang ganitong bobo na maging mabuti? Miguel, wala akong mood sa atae. Umuwi muna tayo. Usapan natin ng maayos. Ninagawa ko to para sa'yo. Para sa akin, wag na magsalita. Bigay mo pera. Sumuko din siya. Ina, para sa'yo din to. Malalaman mo din, ang pagpapalaki, pagsuyo. Wala na pera ang bahay Santos. Walang pambayad. Lola ang namamahala. Ganto na lang. Umuwi muna tayo. Usapan natin kay Lola. Gusto mo akong paikutin? Akala mo bobo ako? Miguel, bakit ganyan ka? Kung malaman ng lahat, paano ka makakasal? Wag na lang. Wala namang pera. Kasalanan siya. Para hindi ikaw ang pumili. Kung mapangasawa ko si Miguel, ang 100,000 tael, wala na. Ina, pili ka. Bigay mo pera. O kaya, pakasalan siya. Bagaman hindi tinitingnan ng Estado. Ngunit hindi pwedeng pakasalan ng ganitong babae. Umalis! Umalis ka! Umuwi! Kung hindi ka pumayag, lulundag ako dito. Magsisisi ka habang buhay. Miguel! Huwag kang tumalon! Usap tayo ng maayos! Kung hindi kayo pumayag, itatalon ko ang sarili ko! Magsisisi kayo habang buhay! Miguel! Miguel, anong ginagawa mo? Huwag daw magpapakaba! Papayad ako sa lahat! Yung 100,000 tael, hanapan natin ng paraan! Hihiram ako! Pwede ba, Miguel? Hamburger mo! Pasensya na. Babaka na, ha? Dapat ganyan ka na. Kailangan pa ako tulungan? Miguel, huwag kang tumalon! Ang taas ng lugar na to! Kung may mangyari sa'yo, ano nang gagawin ko? Bigyan mo ako ng pera ngayon. Kung hindi, itatalon ko ang sarili ko. Kailangan bang gawin mong pampubliko? Wala ka nang pakialam sa reputasyon mo! Ikaw ang dahilan na pinipilit mo ako mamatay. Walang ganang kalaking pera sa akin! Itatalon ko na! Anong ginagawa nyo? Huwag niyo ko hilahin! Huwag kang namatay dito! Huwag niyo ko hilahin! Itatalon ko ang sarili ko! Pumayag. Pumayag ako. Papayag ako ikasal ka kay Jolina. Papagawa ko na ang kontrata. Papapirmahan sa korte. Ano? Totoong ba? Miguel! Ang paa ko! Masakit ang paa ko! Siya na! Ang taas! Paano bumaba? Nahulog galing noon? Hindi ba siya si Miguel Santos? Pinagbuhusan ba siya ng bahay ng paraiso? Walang mabuting lalaki. Miguel! Okay ka lang? Miguel! Walang pera si Ina para bayaran ang utang mo. Ngunit pinayagan na kita. Pakasalan si Jolina. Bakit ka pa nagpakamata? Si Miguel, nagastos ng 100,000 tael sa bahay babae? Magpakamatay para bayaran ng utang babae? Walang hiya. Tama.
Doña Maricel, nandito na po ang kontrata ni na Miguel at Jolina. Ano? Huwag kang mag-alala, Miguel. Ang pangako ni Ina ay hindi mababawi. Tingnan mo, handa na ang kontrata. Kailangan mo lang lagdaan. Si Jolina ay iyon na. Hindi! 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 Hindi. Huwag ka lang magpakamatay. Susunod na si Ina sa gusto mo. Hindi na kita hahadlangan. Tingnan mo, para sa'yo, nagpakamatay si Miguel. Pinapayagan na kita. Lagdaan mo lang ang kontrata. Ikaw na ang ikalawang senyorita ng Bahay Santos. Subukan mo! Jolina, huwag mong sayangin ang pagkakataon. Ina. Ha? Tumulong! Ilagay sa bangko! Bitbitin si Miguel. Umuwi na. Anak ng bahay, Santos pinakasalan ng babae sa paraiso. Sumuko sa paraiso mapahiya. Oo nga. Gusto ko ng karwahe! Bit niyo ako sa kalye! Walang hiya sa Bahay Santos! Umuwi na. Bitbitin na. Miguel, anong nangyari? Miguel, anong problema mo at kailangan mong tumalon? Sabihin mo kay Lola, lalabanan kita. Nay, pinilit ni Miguel. Sumugod sa paraiso. Kaya pinayagan ko. Eddie, lagda na ang kontrata. Ikaw! Lola! Okay ka lang? Asan ang doktor? Tawagin ang doktor! Doktor, kumusta ang paa ni Kuya Miguel? Pilay na. Hindi na magagamot. Ano? Walang kwenta ang doktor! Hindi! Hindi ako gusto maging pilay! Nay! Agad tawagin ang doktor ng palasyo! Pilay, laging pilay. Hindi na makasundalo. Hindi na makasira sa bahay ng tagapagtanggol ng bayan. Dahil sa 100,000 tael, pinapayat mo anak mo. Bakit na ganito kasama? Satisfied ka na, Ina? Humalis si Kuya Carlos. Nalumpo si Kuya Miguel. Pinakasalan pa ang puta. Ang bahay ay hindi na bahay. Pinagtatawanan na tayo. Hindi lang sila ang pinagtatawanan. Ikaw din ay naglalande. Maricel! Hayop ka? Mayroon kang maraming pera. Balak mo bang bilhin ang kabaong mo? Tama. Nasaan ang pera? Itapon ko na lang sa ilog kaysa ibigay sa inyo. Sapat na. Pinabalik ko na siya. Ang natitira, ayusin mo na. Miguel. Miguel, saan ang aming kwarto? Magiging asawa ko. Hindi ka karapat-dapat. Balik mo ang utang. Walang pera si Maricel. Ang aming kasunduan ay tapos na. May pirma at talan? Sasabihin mo lang na fake? Ika! Kung hindi mo tanggapin, ikukulong kita. Bigay mo ang utang! Ituturing kong walang nangyari. Kung hindi, wag mong sisihin ako. Maraming nakakita sa akin. Papatayin mo ba ako? Nakapirma na. Mula ngayon, ako na ang senyorita ng Bahay Santos. Sala ni Maricel! Sala ni Maricel! Siya ang may gawa nito. Hindi siya karapat-dapat. Hina, mag-uusap muna ako sa mga kaibigan. Bihira lang imbitahan ng matandang prinsesa. Mag-enjoy ka. Walang rush na umuwi.
Isa, ang buong bahay Santos ay nakasalalay sa iyo. Lola, ano ang magagawa ko? Isang pampasigla. Sumama ka bukas sa palasyo. Hanapin ang pagkakataon. Ipakita sa ina at Kahit ayaw nila, wala silang magagawa. Opo, susunod ako, Lola. Matandang prinsesa, napakaganda ng mga bulaklak dito. Umupo tayo sa harap para magpahinga. Upo. Sino ang nandito? Walang hiya kayong dalawa. Sa aking pagdiriwang, naglalandian tayo. Ano nang nangyari kay Isa? Gusto ko lang silang magkaroon ng relasyon para mapilitan si Maricel. Hindi ko gustong maging lantaran ito. Guardia! Ilabas ninyo ang dalawang. Walang iya! Opo! Umalis kayo! Enrique, ano nangyari? Ina, si Isabel ang naglagay. Naloko po ako niya. Pakiayos po ang problema. Isabel, napakapalaban mo. Ang lakas mong lagyan ng gamot ang... Ina, si Ina ang nagbigay ng sashe. Gusto niya ako magkaroon ng relasyon kay Kuya Enrique para maging asawa niya. Sisibiin pa rin ako ni Ina. Hindi niya ako pababayaan. Ina ang nagbigay ng pulbo sa akin. Pinapagawa niya akong ipilit kay Kuya Enrique para maging asawa niya. Magaling talaga kayo mapalaki. Pinapaloko pa ang anak, seduce ang prinsipe. Prinsesa, pakalma po. Ang bagay na ito, wala kinalaman ng bahay ng tagapagtanggol ng bayan. Ang aking pagpapalaki lang ang may kasalanan. Kung galit kayo, ako ang mananagot. Manipula ng prinsesa ang bahay ng tagapagtanggol ng bayan para mapabilis ang pagbagsak nito. Doña Maricel, ganito mo ba pinapalaki ang aking apo? Doña Maricel, bigyan mo ako ng paliwanag. Ang aking anak hindi dapat manipulahin. Sinabi mong ako ang nagbigay ng pulbos? Pinapagawa ko sa iyo na ipilit kay prinsipe ng Danyang? Opo. Ina ang nagutos sa akin. Walang siya. Para sa'yo to! Walang hiya! Namaliwa ka! Oh, walang utang na loob! Nagsisinungaling ka sa iyong ina! Kung gusto kitang ikasal kay Prinsipe Enrique, bakit pa kita ipapakilala sa iba? Para sa'yo to! Para sa pagpapahiya mo sa bahay Santos at paggawa nitong katatawanan! Paano ako, si Maricel, may anak na katulad mo? Ina, ngayon mo lang itatanggi. Huli na. Matandang prinsesa, ako ay anak ng bahay Santos at apo ng bahay ng tagapagtanggol ng bayan. Matandang prinsesa, kung ako ang manugang mo, hindi ka naman malulugi, di ba? Wala kang lugar sa bahay ng tagapagtanggol ng bayan. Matandang prinsesa, ang bahay ng tagapagtanggol ay dapat sa 3 hari at hindi nila ginamit ang pag-ibig para sa kapangyarihan. Si Isabel ay hindi taga-amin. Ang kanyang pag-aasawa ay walang epekto sa posisyon ng bahay ng tagapagtanggol. Ina, gusto mo ba akong mamatay? Papakita ko sa'yo! Papatayin ko ang sarili ko! Sapat na. Huwag kang mapapakamatay dito. Anak ng bahay Santos. Pinagtalik ng anak ko. Magbibigay kami ng sagot. Umuwi na kayo. Umalis na! Hindi ka nahihiya? Kuya Enrique, maghihintay ako.
Hina! Hindi mo ako pinansing na yon! Paano? Hayaan ang iyong ina na aminin sa lahat na tinuruan mong pangkatin si Enrique? O hayaan kang kumabit sa bahay ng tagapagtanggol? Ngunit si matandang prinsesa at Kuya Enrique ay hindi ako pinagalitan sa oras na maging prinsesa. Nang danyang kailangan ka ring lumuhod. Maghintay ka na lang pag naging prinsesa ka na. Ganito ko ba kasama sa akin? Magsisisi ka. Umalis ka! Doña Maricel may bisita galing sa palasyo. Siguro ay si Kuya Enrique na. Hina, ayaw mo magkasama kami ni Kuya Enrique. Pero nag-propose pa rin siya. Pinagtatawanan mo ako ngayon? Walang problema. Ang aking tagumpay, hindi mo makukuha. Huwag kang umiyak at humingi sa akin. Ay. Anong magandang pamilya ang mag-propose sa gabi? Palasyo ng prinsesa. Isang maliit na litera lang ang dinala. Aling Gilda, si Kuya Enrique bang nagpadala sa iyo para Nasaan ang dowry? Mahal ni Prinsipe si Senyorita Isa. Hindi siya mag-propose sa gabi. Miss na ni Prinsipe si Senyorita Isa. Pinapunta niya ako para sunduin kayo sa palasyo. Kung ganon, hindi pinansin ng prinsesa ang nangyari ngayon? Siyempre, langit lang ang pag-ibig nila. Paano hindi maiintindihan ng prinsesa? Senyorita Isa, naghihintay na si Prinsipe. Aling Gilda, bilisan na natin! Pumasok sa palasyo ng gabi. Sisira ang reputasyon. Ngunit, kailangan ng bahay santos ang prinsesa. Huwag nating galitin si Prinsipe. Bakit isang maliit na litera lang? Bakit maliit lang ang literahe? Para sa reputasyon mo. Kung gadaan ka ng malakas, baka mag-usap ang iba. Si Kuya Enrique talaga! Maasikaso! Mag-umpisa na. Bakit dito sa likod? Bakit hindi sa harap? Para sa mga asawa, likod lang ang pwede. Asawa? Anong asawa? Pinipigilan siya. Ginagawa niyo! Bitiwan! Tayo! Naluloko kayo! Hindi kayo papatawarin ni Kuya Enrique! Akala mo sino ang naglagay sa iyo? Hindi! Hindi pwede! Ako ang legal na anak ng tagapagtanggol ng bayan! Hindi ako papayag maging asawa! Sinabi ni Doña Maricel, walang koneksyon ka. Tungkol sa Bahay Santos, sa tingin mo, sila'y lalaban para sa iyo? Bitiwan ako! Kung ayaw mong pumasok, ipapahatid ka namin. Dahil sa matandang prinsesa, kailangan akong maging asawa. Matagal na kaming magkasintahan. Kahit asawa mo na, hindi niya ako sasaktan. Hihintayin niyo kamatayan! Tawagin siya. Bitiwa! Bitiwa! Kuya Enrique! Kuya Enrique! Siguro ikaw si Yolanda. Hindi. Tatantiyahin ko ulit. Alam ko na. Ikaw ang aking Autumn. Mali po, Prinsipe. Nandito po ako. Kuya Enrique. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba sinabi na ako lang ang iyong mahal? Prinsipe, ang bagong kapatid ay masungit. Natakot po ako. Totoo? Bang nandito ka bilang aking asawa? Kuya Enrique, ano ang ibig mong sabihin? Kung hindi utos ng ina ko na pakialaman kita,
Hindi ko man lang titingnan ang katulad mong karaniwan at tanga. Dati, hindi ganyan ang sinabi mo. Dati, ikaw ay apo ng bahay ng tagapagtanggol ng bayan. Ngayon, isa ka lang laruan sa aking silid. Gusto mo pa akong patawanin ka? Karapat-dapat ka ba? Isa ka lang laruan sa aking silid. Gusto mo ako magpatawa? Karapat-dapat ka ba? Enrique! Hayop ka! Tama pala si Ina. Hindi totoo ang pag-ibig ni Enrique. Kailangan ako umuwi. Kung makauwi lang, sisiguraduhin ni Ina na makakakuha ako ng hustisya. Enrique, nagsisisi ako. Gusto kong umuwi. Gusto kong tapusin na tayo. Asawa ko ka na. Gusto mo pang umalis? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Magpapakababae ka pa dito? Pokpok! Ipakita natin sa kanya kung paano tayo magsaya. Ina! Nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Aling Isa, gising ka na. Gusto mo ng tubig? Umuwi. Kailangan kong umuwi. Alis! Huh? Aling Isa! Bakit mo siya pigilan? Kung hindi siya pupunta, paano niya matatanggap? Buksan niyo! Buksan niyo! Buksan niyo! Aling Isa. Buksan niyo! Ako to! Buksan niyo! Buksan niyo! Ina! Ina! Siya ba yan? Walang galang. Galing ka ba? Ako si Senyorita Isa! Umalis ka! Paakyatin niyo ako! Si Senyorita Isa biglang nagkasakit at namatay. Sa Bahay Santos, walang Senyorita Isa. Hindi ako patay. Ikaw ang aking ina. Masasabing patay na ako. Hayaan mo muna akong pumasok. Hayaan mo muna akong pumasok. Walang hiya ka! Ang mga babae ng Bahay Santos hindi dapat madamay sa'yo! Ina! Napababa ng matandang prinsesa! At si Enrique, walang kwenta siya! Naglalandi siya sa harap ko! Ina, nagkamali ako! Hayaan mo akong pumasok, pwede ba? Dapat mong naisip nung naglalandi ka na hindi na kita papayagan. Hindi! Aking ina, hindi mo ako dapat tratahin ng ganyan. Dapat mong gawin ang lahat para sa akin. Ikaw ang unang nag-iwan sa akin. Hindi kita mapasunod. Ayaw na kitang pakialaman. Nagkamali lang ako noon dahil bata pa ako. Gusto mo ba ako makitang mapahamak? Walang ganyan kasama ng ina sa mundo. Hindi ba kita pinayuhan? Hindi ba kita pinigilan? Paano mo ako tratuhin? Ang lahat ng ito ay gawa ng iyong sarili. Walang dapat sisihin. Hindi mo ba ako mapapatawad? Dapat kang tumulong sa akin. Dapat mong tanggapin ang lahat para sa anak mo. Isabel, walang utang ako sa iyo. Sa buhay na ito at kahapon, walang utang ako sa iyo. Mula ngayon, walang koneksyon na tayo. Isara ang pinto! Ina! Ina! Hayaan mo! Sok! Ina! Maricel! Bakit hindi mo ako tulungan? Maricel! Bakit mo ako pinabayaan? Maricel! Bakit mo ako pinabayaan? Maricel! Naman kita! Ay naku, ang aking mahal na apo. Si Maricel ay isang bruha. Hindi siya karapat-dapat maging ina. Lola, dumating ka rin. Anak, nalulungkot ako para sa iyo. Para pinuputol ang puso ng lola mo. Lola, alam ko ikaw lang ang tutulong sa akin. Lola, uwi na po tayo, Lola. May mukha ka pang gumali! Walang hiya! Ginawa mo ang kahihiya na ito! Pinahiya mo ako sa pamilya ng asawa ko! Pinagtatawanan ng iyong pinsan! May mukha ka pang bumalik? Bakit hindi ka nalang mamatay?
Tita, hindi ba ako ang paborito mo? Ako at si Enrique, ikaw pa ang nag-ayos sa amin. Sumilens! Ikaw ang nagloko! Wala akong pakialam! Magpatuloy ka lang at ipapahila kita! Palabas at papatayin ang pamalo! Patayin ang pamalo! Lola, hindi mo na rin ako aalagaan. Lola! Isa, ganito na ang sitwasyon. Ngayon, ikaw ay asawa ni Prinsipe. Maglingkod kang mabuti sa kanya. Kung magaling kang maglingkod, gagawin ka niyang legal na Lola, hindi niya ako alagaan. Papatayin niya ako. Lola! Wala ring ginawa ang iyong ina at ang kanyang pamilya. Ano ang magagawa namin ng iyong tita? Umuwi ka muna sa palasyo at magtiis hintayin na maging opisyal ang iyong mga kuya. Sisipag sila sa'yo. Isa, umuwi ka na. Hindi! Lola! Doña Lourdes, bilisan po. Lola, hindi ako babalik. Anong sisipag? Hindi man lang lumabas para akong tulungan. Hindi ako babalik. Si Marise, napakabuta. Si Doña Maricel, napakabigat ng puso. Ina, huwag makialam. Dahil sa Bahay Santos, pinagalitan ako ng biyenan. Bigyan mo ako ng 300,000. Bibilhan ko siya ng regalo para maging masaya siya. Hindi ko naman ayaw. Wala na talaga ako. Para malaman ko, tingnan ko muna. Lucy! Wala na talaga, Lucy! Lucy! At sinungaling ka, meron pa naman ng marami. Lucy! Lucy, ibaba mo! Yun na lahat ng pera ko! Sila lang apo mo. Ako anak mong tunay. Kukunin ko muna ito. Hindi ako naniniwala. Nahahayaan kami ni Doña Maricel magutom. Lucy! Lucy! Hare! Ano na ang gagawin ko? Doña Maricel, pinauwi na ni Doña Lourdes si Senyorita Isa. Si Tita Lucy ay sa bahay ni Doña Lourdes at kinuha ang 200,000 piso. Nang lumabas si Tita Lucy, agad ko itong nakuha. Doña Lourdes, mukhang mahal na mahal mo ang iyong tunay na anak. Maganda. Mayroon kang mahal. Hare! Bakit hindi ka naghintay na mamatay ako? Di ba hindi na ako makahintay? Salog kang babae! Ang mga anak mo ay nasa ganitong kalagayan. Satisfied ka na? Hindi po masyadong... Anong ibig mong sabihin? Ikaw! Doña Lourdes, may gulo! Kinidnap si Tita Lucy ng bahay Everardo. Pinagpaparangal at itinapon sa harap ng pintuan. Sinasabing nga huli sa pagtatalik. Ang anak daw ay hindi nakasawa niya. Walang katotohanan. Hindi magagawa ni Lucy ang ganoon. Hindi ba sinabi ni Lucy na hindi na makikipag-usap sa kanya? Bakit nahuli pa rin siya? Ikaw ba ang may gawa? Ikaw ba ang may gawa? Aray! Hindi ako nangangaliwa. Si Ina ang mahusay dyan. Ganun si Isa. Ganun din si Lucy. Ikaw! Doña Lourdes, hang in there. Tita Lucy needs you to help her. Ina! Ina! Lucy ko! Palasyo ng Gun Everardo. Kailangan mong ipagtanggol ako! Anak ko, anong gagawin natin? Doña Lourdes! Doña Maricel! Umuwi si Carlos kasamang babae. Nakita niya ang pangyayari. Sumisigaw siya na papasok para ayusin ang pamilya. Hindi siya karapat-dapat. Palayasin siya. Oh...
Sinabi ni Doña Lourdes na si Carlos ay pinatapon na. Hindi siya pinapapasok. Ginoong Carlos, umuwi na po kayo. May lakas ba kayong gawin ito? Sa oras na makapasok ako sa serbisyo publiko, hindi ninyo na ako kayang abutin. Parang talagang sinukuan na ni Doña Maricel si Rafael. Ang posisyon ng senyorita ng tagapagmana ay wala ng pag-asa. Gino, nakarating na ba ang dokumento para sa aking pagtatrabaho sa kagawaran ng pananalapi? Halika, umupo tayo. Tess, magdala ng sa... Huwag na. Dumating ako dito sa utos ng hari. Rafael Santos. Walang utang na loob, walang utang na loob. Isang hayop sa tao. Hindi karapat-dapat maging opisyal. Pinapawalang bisa ang iyong posisyon. Hindi na tatanggapin muli. Hindi pwede. Hindi pwede! Walang kwenta. Si Ginoong Rafael ay nagkaroon ng atake. Bibigyan kita ng reseta mamaya. Magpahinga ka lang ng ilang araw, gagaling ka na. Hindi ko kilala si Doc Jun. Hindi ko akala ay natutulong ka pa. Pinagamot mo pa ako libre. Ang kabutihan mo, hindi ko malilimutan. Ako ay isang manggagamot. Ang misyon ko ay gamutin ang mga may sakit. Tayo ay nakita. Walang anuman. Rafa, mapahinga ka muna. Ako na ang maghahanda ng gamot. Ako na rin ay magpapahinga. Ginoong Rafael, magpahinga ka. Asong babae ka. Sa harap ng asawa mo, nilalandi mo ako. Halimaw ka. Sa harap ng asawa mo, nilalandi mo ako? Itinakwil na siya ng Bahay Santos. Walang pag-asa na maging opisyal. Ano pa ang dahilan para lapitan ko siya? May masahan ka ba sa akin? Mas marunong ka kaysa sa kanya. Hintayin kong ayusin ang pera. Ang 5 nating pamilya. Maglilipatan na. Susunod ako sa'yo. Marites! Marites! Gusto mo akong patayin sa gutom? Mahal namin ang isa't isa. Di mapigilan. Salamat sa ipinamana mong pera. Ako at Ken ay nagpapasalamat. Malayo ang daan. Paalam na. Pera! Ang aking pera! Doktor, maaari bang gamutin ang sugat ni Lucy? Malalim ang sugat. Maaring mag-iwan ng peklat. Dr. Chua, pakiusap ko. Pinaka-importante kay Lucy ang kanyang mukha. Kahit magkano ang gastos, basta gamutin lang ang kanyang mukha. Donya, walang pera sa bangko. Kahapon ko lang binigay kay Lucy ang 2 milyong piso. Nasaan na? Kahapon, may dala si Donya, pero ninakaw paglabas ng bahay. Kaya siya nagpunta kay Don Rico para ipunin ang pera. Pero nahuli siya. Donya? Aray! Ang aking ipon!
Maricel! Walang puso kang babae! Kung hindi ka nanood lang, hindi magkakaroon ng malasakit si Lucy at hindi siya ipapalaya sa bahay ng Don Everardo. Doña Lourdes! Doña Maricel! Yumuwi na si Carlos. Ipapasok siya! Siya ang panganay. Dapat siyang magbigay ng pera para sa tita. Nalunod si Carlos. Ano? Umalis ang kabit kasamang bata at pera. Binalik din ng hari ang kanyang posisyon. Si Carlos ay nalunod sa sakit. Doña Lourdes! Ay, baka nag-stroke si Doña Lourdes. Agad niyong tulungan si Doña Lourdes. Doña Lourdes, simula pa lang ng iyong kaparusahan. Magpakatatag ka. Lola, gising ka na. Doña Lourdes, huwag matakot. Sekwela lang ito ng stroke. Hindi ito nakamamatay. Kung maalagaan ng mabuti, makakabangon ka. Ang natitira, nasa inyo na ang pag-rehab ni Doña Lourdes. Ako'y paalam na... Ikaw ang apo ni Lola. Ikaw ang mag-alaga sa kanya. Yak! Pinakasalan kita para maging masaya, hindi para alagaan ang matandang bruha na yan. Wala akong pakialam. Maniniwala ka bang papalayan kita? Kung papalayan mo ako, dadaliin ko ang utang mo sa korte. Sana may pambayad ka. Ikaw! Huwag kang mag-alala. Nayong ako na ang ikalawang senyorita, mananatili akong ikalawang senyorita. Doña Maricel, ako'y paalam na. Okay, sige. Patayin ang doktor! Si Putay baliw din! Patayin! Hina, ngayon may sakit kami. May baliw din. May pera ka naman. Bakit hindi mo gamitin para gamutin kami? Ikaw ang aming tunay na ina. Tunay na ina? Hindi ako ang inyong ina. Ano? Kayo tatlo ay mga anak lamang ng ikalawang sanga ng pamilya Santos. Pinagpalaho kayo dahil nawalan kayo ng magulang, kaya inampuan ko kayo ng sarili kong sikap. Hindi ko akalain na pinalaki ko ang 3 buwaya na kumakain ng laman. Hindi! Hindi pwede! Palusot lang yan para hindi magbayad! Bakit ka doon ka walang pananagutan? Aling Nora! Pel at lapis. Itong sulat ay para sa pamilya Santos. Mula ngayon, walang koneksyon na kami. Wala na akong kinalaman sa inyong pamilya Santos. Ang bahay Santos ay akin na. Simula ngayon, palitan na ng bahay Reyes ang plaka. Dahil kilala tayo sa isa't isa, pwede kayong tumira sa 3 kwarto sa bahay Reyes. Ngunit, huwag ninyong aasahan ng pera ko. Hina! 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 Patayin ang manggagamot! Patayin ang manggagamot! Kumusta na sila? Nalunod si Rafael. Palaging nasa lugar ng mga pulubi. Sinasabi sa lahat na siya ang tagapagmana ng bahay Santos. Tagapamahala ng tagawaran ng panalapi. Kumusta naman si Isabel? Sa likod ng palasyo ng matandang prinsesa, palaging nag-aaway sa mga babae. Yung dalawa sa loob, alam niyo po. Jolina! Bong! Kayong 2 putang ina! Jolina! Kayong 2 putang ina! Ipapahulog ko kayo sa ilog! Papatayin ko kayo! Rafa, huwag kang ganyan. Sino nagsabi na puro lalaki lang? Bakit hindi babae din?
Walang hiya kayo! Kayong dalawang putang ina! Maglalandi kayo sa bahay ko? Ang mga kalokohan nyo. Alam ng buong Maynila, para sa ikabuti mo, ang asawa mo naglalandi. Mas mabuti na ako na, pinapanood pa kita. Kaibigan na yan. Putang ina! Putang ina kayong lahat! Putang ina! Ah! Putang ina! Bakit ka ulit nagdumi? Ang bahay ay mabaho na! Bakit hindi ka pa namatay? Patay ka na sana. Mabaho! Mabaho! Lahat ay karma. Nabayaran na ang galit. Ang lahat ng ito ay tapos na rin.